The hacker group Anonymous Philippines stages a protest rally in front of the Department of Justice. Ang sadya po namin dito ay upang ipahayag ang aming pagkadismaya sa sistema dito sa atin, na namamayani dito sa atin. At pinapahayag din po namin ang aming mga sentimiento, ang aming mga pinaglalaban na sana palayain si Paul Biteng. Nagyabang po ang COMELEC na sinasabi nila na sila raw ay unhackable. Di ba po? Ang sabi nila ay hindi raw mapapasok ang kanilang sistema, secure daw po. Ang ginawa po ni Paul ay simple lang po, defacing lang po. Hindi po siya nag-leak ng mga dokumento o data na galing sa database ng COMELEC. Ibang grupo po yun. Pero po, pag nakita namin na ang garapal na dayaan sa eleksyon, we will expose it. Philippines, this is Anonymous. You may be wondering why we are here, which you clearly know it is about politics. The presidential election 2016 for the Philippines, which must not be taken easily. As you can see, the worst thing you can do about the country is being blind to its own diseases. Are you trying to console yourself in thinking that we a good government with no flaws? No. For too long corporations and the government believe they have the right over people, as though we were pieces of property and information to be handled for profit. The government don't know anything about the internet. We Anonymous will expose cheating in the government election, from corrupt officials and to the president itself, Aquino controlling his dogs like Rojas, Trillanes, and others. The only way to beat the one strong hope for our country, which is Duterte, the only hope for real change. But those dogs will do everything in their power to cheat to win. Machines and anything on the internet can be easily flawed, especially those who owns and handles this technology. They will not win, but if they win, it is because they cheated. People are getting paid from media, are being paid, big business owners, ordinary citizens, and especially the government officials. In the end it was only about business. They are blinded by money and never have that integrity and pride anymore. I pity them. Cheat and people will not find out, but we will. We are warning you, President Aquino and your dog Rojas. Trillanes. Cheat and we will take down the government websites, hack your system and corrupt all your data. It is going to be a big rebellion, a bloody one. We will influence the Filipino people and rise up as one. The only way to eliminate corruption is to take down those corrupt in the government positions. We will conduct a cyber attack at all cost and team up with the elite Anonymous members from Asia, Europe, and America. We will show you no mercy. And again, we don't want to advertise Duterte, but we clearly see he is the great leader who will solve all this misery, corruption, chaos and injustice in our country. You want to see Anonymous rise up? Try to shut down the message. Try to squash the message. Try to chill our speech.
Then you will see what Anonymous can do. If speaking up against idiocy in government and unconstitutional amendments is a crime, then we are proud to be a cybercriminal. Share our message to everyone and let the government know. We are Anonymous. We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Ako si Itili Naigi. Nagpakuha ako ng video upang ipaabot sa inyo na huwag niyong iboto si Rodrigo Duterte. Kasalukuyan ngang napanood ko sa YouTube na si Duterte na ang nangunguna ngayon sa Pulse Asia. Nais kong ipabatid sa inyo, mga kaibigan, na kami, nasamahan ng mga maiitim na tao dito sa Pilipinas, ay nanganganib na humina ang negosyo. Huwag niyong iboto si Digong. Ihina ang supply at gawaan ng droga namin. Ang nakawan sa gobyerno ay magiging madalang na lamang. Pakiusap, huwag niyo siyang iboto. Ihina ang pabrika ng mga aluminum na ginagamit naming parapernalya. Mahirap kung aangkat pa kami sa ibang bansa. Huwag niyong iboto si Digong. Dahil pag siyang nanalo, dadami ang kamera. Makikita ang aking mga bata sa krimen at sa kalsada. Huwag. Mababawasan kami ng 80% kita sa bawat hinuhold up, pinapatay at ninanakawan. Pakiusap, huwag niyong iboto si Duterte. Natatakot kami na ibalik niya ang death penalty. Ayaw naming mamatay sa kamay niya. Gusto naming mamatay sa droga. Magpapakadroga na lang kami bago kami mamatay kaysa kami ang patayin. Pangalawa, na-search ko sa YouTube. Napanood ko na naman na ang aking among si Ipini Binay at si Marrehas ay inaapi niya ng gusto. Mali, Digong. Huwag ka nang lumaban. Sayang ang kita nila. Sayang ang mga under the table na projects nila. Pakiusap, mga kababayan. Mga kababayan, pakiusap. Sayang. Huwag nating sayangin ang ating pagkakataon. Utay-utay nang naghihirap ang Pilipinas. Ipagpatuloy na natin. Huwag na nating sayangin ang mga oportunidad na iyon. Pag si Binay at si Roas ang nanalo, 90% ang mananakaw nila. 10% sa inyo, hindi pa ba kayo natutuwa? Minsan lang itong mangyari. Kaya patnubayan nawa ninyo na siya ang manalo. Kaya sabi ko sa inyo, uulit-ulitin ko, huwag niyong iboto si Duterte. Bayaan mo sa Davao na lang siya. Maganda naman ang Davao, tayo naman ay maganda din. Laganap ang droga, madaming adik, maraming nakakulong, maraming magnanakaw, maraming nare-rape. Di ba masaya? Kaya, huwag na natin siyang iboto. Bayaan na lang natin siya sa Davao. Pakiusap. Sayang ang mga pirang paghahati-hatian namin. Aambunan na lamang namin kayo ng tigi 1 kilong bigas na laon. Kung gusto niyo may mga bato pa na galing sa highway, huwag kayong mag-alala. Nanakawin lang naman namin yung mga cellphones nyo. Gagasain lang naman namin yung mga anak nyo. Huwag na kayong magboto pa kay Duterte. Sayang ang pagkakataon na kami ay nabubuhay pa. Pakiusap mga kababayan, huwag niyong iboto si Duterte. Ayaw namin ng pagbabago. Gusto namin yung may nakawan sa gobyerno. Masaya. Super saya namin para kaming umaapaw ang kaligayahan kapag may nababalita kaming nakawan sa TV. Kasalukuyan nga, pag may nire-rape pa, inggit na inggit kami. Huwag niyong ibubuto si Duterte. Naku po, huwag na huwag inyong ibubuto siya. At isa pa mga kababayan, pabayaan na nating traffic ang kalsada ng Maynila. Sanay naman tayong traffic eh. Importante yung maandar ang makina natin. Pag binuto niyo si Duterte, pukunti ang kalsada sa magpapagawa siya ng mga expressway, ng sarili ng gobyerno, na para sa gobyerno at para sa tao. Huwag. Bayaan natin si Kuwangko. Bayaan natin kay Kuwangko yun kasi kay Kuwangko yun. Bayaan natin yun. Kaya ito lang huli kong may papayo sa inyo. Huwag niyong iboto si Digong. Kaming mga drogista ay hindi sumusuporta sa kanya.
Sayang ang pabrika ng droga na itinayo pa namin noong panahon pa ni Cory Aquino. Sayang ang mga pagkakataon ng mga kababayan. Huwag nating iboto si Digo. Ito kami upang ipalabas muli sa inyo ang part 2 ng Kultong Itim. Pero bago kami magsimula, kailangan muna namin mag-alay ng isang panalangin para sa mga taong ito. Kay daang mabato, kay hari na binay na sunog, at kay ambitious women. At ngayon, ipakikilala namin sa inyo muli kung sino ang puno ng aming kasamaan at mga nagpatagumpay sa amin sa larangan ng gobyerno. Pinakikilala namin si Ay! Si Binay! Nasunog! No! Teka! Panginoon natin yan. Hindi mo dapat nilalapastangan si Binay. Malaki ang kinita natin sa kanya. Kaya, huwag mo na ulitin yun, ha? Ito ang kasunod natin, Panginoon. Galing sa Capiz City, si Mar Rehas, ang daang batuwid. Kasunod si The Devil's Own, ang ating reyna ng kasamaan. Behind every ambitious woman is a devil with a plan. Siya si Grace Po. Mga kababayan, pumunta kami muling dito upang magsalita sa inyo at isaliksik ang galit namin kay Duterte. Nagagalit kami kay Duterte. Kailangan namin pababain ang ratings niya para tumaas si Miriam at manalo ang aking tatlong Panginoon. Mabawasan ang boto ni Duterte para malipat kay Grace Po na aming reyna, kay Mar Rojas at kay Binay na aming hari. Dapat natin, nagsasalita pa ako, pwede? At para maipakita namin sa bayan kung sino ba ito? Hello? Ay, kumpara, Liberal Party, hello. Yeah. Okay, si Grace Po. Ililipat nyo, ibabagsak nyo si Rojas. Ganyan na ba kayong kasama ngayon? Iniwanan nyo yung kasamaan nyo, tapos ipapasa nyo sa amin si Grace Po. Sabihin mo muna sa San Miguel Corporation kung magbabayad sila sa amin ng bilyong piso. Okay? Tawagan mo nga San Miguel Corporation. No. Ano pa naman yun? San Miguel Corporation lang. Ayaw lang tayo ng number, oh. Abay, Luka! Hindi nagsaksak! Ay, hindi! Pambihirang mga telepono. Ako natatawag. Hello? Ay, San Miguel Corporation nga ba ini? O siya, Mr. Danding Kuwang ko. Ay, 10 bilyon ang hinihingi namin eh. Oh my God! Dapat! 10 bilyon sa pagkabagsak ni Duterte. Sama ka, check! Go! Dapat! Mga kasamahan, 10 bilyon ang hindi mo compare sa amin. Naman, sama lang yung check. Tama yan! Ay, Mr. Danding, hindi kayo makakasa sa aming responde. Kung kaya ba naman ako sama, di magkakatinuan tayo. Yes. Si Duterte, sisiraan namin. Opo! Okay. Eh, napakadali lang naman yun. Sisiraan naman pala. Ngayon, mga kababayan, inopera na kami ng 10 bilyong piso ni Danding Kuwangko at ng San Miguel Corporation para sirain si Duterte. Papatulan na namin yun. Bilyong pera na namin ang naiipon namin. Kaya dapat kami magiganti sa taong bayan. Hello? Pamelek? Oh yeah. Oh, boss. Opo.
Okay, just wait for a minute. Oh, hello! Ay, Alay, si Bautista pala naman, hindi. Oh, hello, Comelec Chairman. O siya. O siya. 2 bilyong piso ang ibabayad namin sa Picos machine para dayain si Duterte. Ay, wala namang pira yung mayor na yan. Magandang gawa niya. Isama lang yung check! Walang pera yung mayor na yun. Sa Davao City lang yun. Ay, alay, may anong ibibigay. Ay, nangihingi nga lang sa tao. Oo. Oy siya. Sige, Mr. Bautista. Gagawin namin 5 bilyong piso. Ogo! Maganda isama lang yung check! Nakaragdagan. Dayain nyo lang si Duterte. Ayaw namin ang pagbabago. Kami ang gagawa ng paraan. Okay siya. Sige, tumawag ka sa akin pag may oras ka na. Thank you, Mr. Bautista. Ay, tapos na naman ang ating mga alak. Kailangan natin ng alak upang ipagbunyi natin ang paghihirap ng mga Pilipino. Kailangan nating maghirap ang mga Pilipino. Pumili tayo ng makatutulong sa ating negosyo. Naman. Pabagsakin si Duterte! Pabagsakin! Pabagsakin si Duterte! Pabagsakin! Pero, huwag muna tayo magpakasaya. Dahil, mas may darating pang kasiyahan sa atin. Tawagan mo si Colbert, US Ambassador of Philippines. Hello? Yeah? Go. Boss? Hello, Mr. Gallagher. Tama. Dapat lang ho, mas malaki ang kita namin. Oo. Sige, mapagkakasunduan po natin yan. Bilyong piso ang nakataya dyan. Hindi na namin iniisip kung anong buhay ng Pilipino meron dito sa Pilipinas. Importante yung kinikita namin at may susupply namin droga sa aming mga bata. O sige, matutupad. Kami na ang bahala sa inyo. Australian pastor. Hello, sir? Yes. Hello? Tagapagsalita? Yes? Titingnan ko kung nag-send na yung pinadala niyo sa telefax. Okay. Magmimi na kayo sa Pilipinas at sisirain niyo ang kagubatan at mga ilog. Dahil sa pagmimina, direkta kayong nakaka-apekto ng supply ng tubig sa mga palayan at pang-araw-araw na mamumuhay ng mga mamamayan. Gusto namin yan. Sige, isisit namin yan. Kakausapin namin ng Pangulo na payagan kayo magmina dito sa Pilipinas upang ang kalahating porsyento ay mapapunta sa amin at lalayas na kami sa Pilipinas. Bahala na ang mga Pilipinong magdusa sa kanila. Hindi sila marunong pumili ng tamang magiging Pangulo ng Pilipinas. Isang malaking check! Tama! Isang malaking check talaga ang mangyayari nito. Naman! Hindi lang check dahil bilyong piso ang makatayan. Bravo! Maganda Okay, yung mga yun. ganyang balita. Sige, masusunod lang gusto niyo. Cheers! Boss, Mga! cheers! Boss, Kaya cheers nandito tayo! kami ngayon mga kaibigan para ipaalam sa inyo na ilang araw na lang ang nalalabi nyo at darating na ang eleksyon. Mananalo na at pabagsak na si Duterte sa kamay namin. Dudurugin namin siya ng pinong-pino. Kailangan namin siyang pinong-pino. Tama! Upang Tama rin! maprotektahan namin ng mga durugista, mga magnanakaw, mga rapist at mga magnanakaw sa gobyerno. Lalong-lalo na ang pinakamamahal ko, si Janet Napoles, na tagapagligtas ng mga ninakaw na milyon-milyong piso sa gobyerno. Pero meron kami dyan, 50%. Oh, Chris, kamusta nga pala yung pinadala ko sa yung chopper? Ayos na, boss! Masaya ba ang pagbaba at pagsakay mo? Ay, masaya, boss! Sabi ko sa iyo, naniniwala ka sa akin. Tayo ay kasamaan, malakas tayo sa gobyerno. Ang sarili natin yun eh. Pagpatuloy mo yan, boss! Oh, thank you. You're welcome. Accept your pledge.
Marcos, yung blue diamond necklace na suot mo ba? Nasuot ko siya, boss. Ang ganda Yes! niya, boss. Yes! Okay na yun. Basta mag-request ka lang sa akin. Pero bago ang lahat, mga kaibigan, kailangan muna natin pag-usapan, mga bata. Yes, boss. Kailangan natin mag-donate muna sa CBCP. Tama Kay yan. Bishop Bacani. Upang tayo naman ay mapapunta ang kalahating katawan sa langit. O siya, tawagan mo si Bacani. Baka naghihintay na yun. Hello? Yeah. Boss? Hello, Bishop Bacani. Oh, kami ang hari ng mga masasama dito sa Pilipinas. O siya, ay gusto naming magdonasyon sana ng kaunting tulong upang kalahati ng katawan namin ay maparoon sa langit. Kahit kalahati ay sa lupa, ayos ka sa amin. Oy, sige. Sige, Bishop, maraming salamat. O, di ba, mga kababayan? Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong iboto si Duterte. Sayang ang yaman namin. Sayang mga negosyo namin. Pag hindi nanalo si Duterte, malaking tulong para sa amin. Dapat siya hindi manalo, mga kababayan. Ay, pag nanalo ba siya? Sa malaking check! Tama talaga Ay, pag yan. nanalo ba siya, makakasakay ba si Chris sa chopper niya? Kaya nga. Masusuot ba niya ang mga alas ng mga Marcos na ginamit niya nung siya umalis? Kaya nga. Diba? Kaya huwag na natin iboto, mga kababayan, si Duterte. Pabayaan na natin lang siya sa Davao City. Doon na lang siya. Ibukod na lang natin yan. Kami nang bahala. Doon na lang siya. Wala siyang pera. Mayor na walang pera. Doon na lang siya. Huwag na kami pakialaman. Importante yung mga drugs namin, mga paraphernalias, mga smuggling, mga illegal gambling sa casino, mga pumapasok na pera sa amin na 80, 90%, 5% na lang sa inyo. Noong una sinabi ko 10% ha. 5% na lang, mga kababayan. Ayos na sa inyo. Isang beses, isang araw lang kayo pakain ha. Diba?